Villamin, ano ha? Oo. Although binaboy nga yung diktadorya at yung pandemokrasya ang gobyerno, naging pandiktadorya. Ha? So, ang tanong ngayon, hindi ba duty bound tayong mga kaapu-apuhan, no, na ipagpatuloy ang kanilang laban? Oo. Ha? Na maging totoong bayang malaya ito at haring bayan, mga mamamayan ang naghahari. Di ba? Di ba? So, ang tanong, anong pamamaraan? Gamit ay baril at bala o sagradong boto, ballpen at balota? Sagradong boto, Yeah. ballpen at balota, palitan mo muna si Comelec Chairman Garcia. Ako. Madali na yan. Kasi meron mga demanda na ngayon laban sa kanya, no? Ha? Oo. Pangalawa, meron tayong karapatan kahit tulad ng ating demokrasya, may karapatan tayo na kung tawagin ay citizens arrest. Kung milyon-milyon na tayong bumantay doon, at sige, huwag niyo ayusin yung trabaho niyo, ikasan yung dagdag bawas, huhuli namin kayo. Di ba? Ano ba tawag Power yun? of the people. Di ba? Power of the people. People power. People power. Kasi even Supreme Court, kinilala yung EDSA people power. Di ba? Nakarapatan talaga yan. Taal na karapatan. Birthright yan ng mga mamamayan sa demokratikong bansa. Ha? Kasi, by the way, ang demokrasya ay Latin words. Ha? Demos at krasia. Di ba? Yung demos, people yun eh. Krasia, power. So, sa demokrasya, talagang people power yan. Given na andun yung ating taal na karapatan, birthright or trial by jury. So, napag-usapan yung Latin. Tol, paano sa Latin ang itlog? Itlog. Oh, Paano sa Latin ang itlog? oh. Bakit? Hawakan mo. Galing mo. Sa Latin. Ang galing mo ah. So, ang aking proposal sa inyo, Tatawa ko yan. magsama-sama tayo dito sa bayanihan Good Governance Coalition. Magsama-sama din tayo sa pagsusulong ng partido KKK 2.0. Di ba yung KKK original natin mga ninuno, katastasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang itong KKK naman natin 2.0 ay katarungan, ha? Kapayapaan, kaunlaran, in exact order. Hindi pa pwede i-rumble ito gaya ng loto, no, ha? Kasi kung wala kang kapayapaan, kung wala kang katarungan, without justice, there is no kapayapaan. Di ba? Hindi magiging mapayapa ang bayan, no? Kung walang katarungan. Kapag may kapayapaan, ang kapayapaan ay may bit-bit na blessing, biyaya. Unang-unang biyaya ng kapayapaan na matatamo natin, no? Ano? Ang yaman-yaman ni inang bayan. As we speak, trilyon dolyares ang pinirma ni Bongbong Marcos sa West Philippine Sea para isip-sipin doon yung ating mga langis at yung ating natural gas. Kung hindi napapanagot pa rin sa hukumang trial by palakasan ang mga traidor at kawatan sa pamahalaan, hindi tayo makakatikim. Ang dami-dami nating ginto. May deuterium pa tayo. Napakayaman natin. Gusto ko po, saan napupunta? Doon sa mga traidor at kawatan lang dahil sila may control ng hukuman eh. Ang hukuman trial by jury, no, ha, sa democratic lingo, no, ay kalasag at tabak ng mga mamamayan laban sa mga traidor at kawatan. Eh kung mo ipinagkait sa Bill of Rights natin yung karapatan sa trial by jury, in effect, ang nagdidikta ngayon kung ano yung due process of law, kung ano yung rule of law, yung mga nakaupo sa gobyerno. Lalo na kung ikaw presidente. Di ba? Anong ginawa ni Digong Elnod sa Korte Suprema? Nung pina-aprobahan niya yung pagdeklarasyon niya ng pagkatapos niya pulbusin matapos niya pulbusin ng Marawi. Di ba? Nakita lang pitong kataong armado sinunog yung buong. Di ba? Inabo yung Marawi. Di ba? And magdideklarasyon ng martial law doon. What for? Di ba? Para yung makakalkal nila doon sa mga bahay-bahay na kwarta kasi mga Muslim di nagbabangko yan eh.
Ha? Ang bangko nila, may mga vault sila doon sa bahay o kaya doon sa pagitan ng dingding. Doon nakatatago ang pera nila, no ha? Para yung makakalkal nila, hindi malalaman ng media, ibubulsa ni Digonggong. Yun ni Karma Digong, awan nito sa Karma nga. No? Now, binantaan niya ang Korte Suprema. Sige, kasi may ano no na talaga hindi siya pwede magdeklara ng martial law eh. Di ba? Yun ang batas eh, yung saligang batas eh. Ano sabi ni Digong sa kanila? Sige, kontrahin niyo ako. No? Tingnan natin, sino ang mapapatupad ng inyong desisyon? May pulis ba kayo? May militar ba kayo? Wala, ako meron eh. Oh, sige, kontrahin niyo ako, subukan ko. Yun ang bantaan niya. No? Naalala niyo ba si Karandang, yung overall Deputy Ombudsman, na nag-imbestiga sa kurakutan ni Digong sa ano, at patayan doon sa Davao? Sinibak niya kahit wala siyang karapatan. Kung may trial by jury na, aba, mananagot si Digong. Mananagot si Digong. Anong ginawa ng Teresio Hodas ngayon doon sa impeachment ni Sara Duterte? Nilabag nila sa ligang batas. Paliwanag ko rin ng konti ano, para maalaman nyo kung ano nakakapinagalingan. Ang saligang batas, inamendahan ng Teresio Hodas. Naglagay sila ng mga requirements, no ha, na wala sa saligang batas. Sino yung Tracy Hudas na yun? Ay, yung mga may estado sa Korte Suprema. Yung gumawa ng desisyon na unconstitutional yung impeachment kay Sara Duterte. So, paano ba inaamenda na saligang batas? Meron ng sa saligang batas may 4 na pamamaraan eh. Constitutional Convention, Constituent Assembly, yung mga nakaupo ng ano, di ba? Silang hahain ng panukala amenda. Pagkatapos ay PI, People's Initiative, no ha? Yung pang-apat, People Power. No? Magsigan yung pang-apat, no ha? Pero yung tatlong yon na within the bounds of law, lahat yon pagka pumasa, dadaan sa referendum, aaprobahan ng mga botante, taong bayan, by a vote of majority. Simple majority, 50 plus 1. No? Yun, Korte Suprema, ay namindahan nila yung saligang batas, hindi ni-usurp nila yung ating sovereign power. Power to ratify the amendments of the Constitution. Amendments or revision. No? Pero wala nangyayari. Di ba? Bakit kamo? Wala tayong karapatan sa trial by jury. Kung meron tayong karapatan sa trial by jury, ano mo pwedeng mangyari? Kahit sinong botante. Pumunta siya doon sa Pasig Regional Trial Court, Pasig Hall of Justice. Sa lahat ng syudad, municipalidad, mayroong opisina dyan ang grand jury. Diba? 23 sila katao, mga randomly selected yun, mga pribadong mga mamaya. Diba? And then, may box sila doon. Ikwento mo lang, hulog mo doon. Kahit huwag mo lang dyan ng pangalan. Yung mga grand juror naman ngayon, pag nakita ng ganyan, magpapa-sekreto investigation sila. Finding of probable cause. Ang pwede lang, posible nilang gagawin, utusan nila yung piskal. Kasi andun sa kanila yun, NBI, police, pwede nilang utusan. Pasyalan mo nga itong Korte Suprema. Tingnan, kunin mo doon yung kanilang desisyon. Anong mga nakalagay doon sa desisyon. And then, yung isa naman, kunin mo yung saligang batas, yung 1987 Constitution. Pagbubungguin mo ngayon, ito yung desisyon nila, ito yung nakalagay sa saligang batas. So titingnan nila kung yung bang desisyon ay meron probiso na pinagugutan sa saligang batas. Pag wala, impeach. No? Gagawa sila ng indictment, ipapasa na sa House of Representatives itong mga kongresista, mga kinatawanis, walang pwedeng gawin kundi i-impeach yung Teresio Hudas. Ganun ang trial by jury ang kalakaran. Ito pa sa akin para makapag mabawas-bawasan ang sige lang. Sa takong di ko lang libre. Kanina ba yun? Kamanolo. Ngayon ko lang sana. Parang, hindi, pwede ko naman dalhin mo. Nandun lang. Gusto na kasi mag-share mo yung Manolo. Gusto rin na mag-share. Darating. So, hindi, wala nang tayo. Next time na lang yan. Kaya ladies and gentlemen of the jury, I rest my case.
Mm. So yan po ang aking wish, no, na magsama-sama tayo, hindi lamang para siguraduhin, no, na mabigyan pugay ang ating mga ninuno, no, kilalanin ang kanilang legasiya, gunitain ang kanilang mga ambag sa lipunan, parangalan sila, di ba? Bagkos, ito yung pinaka-importante na sana ay gusto kong mangyari. No? Ating isa-isip, isa-puso at isa-katuparan ang kanilang layunin na makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan sa pamamagitan ng pagsusulong ng Juro Revolution. Ang Juro Revolution, empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as Juro. Pwede ba natin ilagay yan sa Philippine Constitution? Pwede, amenda. The reason why I'm saying that because I would like you guys to be part of this meeting. Pati na si Joey, doon sa September 27, we have the so-called Philippine Constitutional Commission chaired by Renato Puno and Manny Lopez. Tayong mga merong ideyang ganyan, ideologyang ganyan, ikakasa natin yan. Supporting your trial by jury. Ganyan mo na. Ito po, liwanagin ko lang. Oo. Hindi lang ako, kundi ito yung proyekto Awa. ng kaanak. Awa. Tayo at lahat ng mga kapu-apuhan ng Kasi mga... maganda naman ang yung kwan mo, yung advokasya mo. Mm-hmm. Na we need that put in writing na as part of the book of this kaanak. Kasi for every kaanak na you share by historical ng kanilang pinanggalingan, dapat nakaano tayo eh. Maganda. Para yan i-digest natin yan sa isang malaking libro. Then, ang libro na yan ay would suggest na once na yan na nakapirma na tayo lahat doon na to publish at sa ano na yan, then National Archives. We are coming up with the draft of the new Constitution of the Republic of the Philippines. At we will be inviting you guys to be part of that pagdadraft nito. I-inject natin dito sa loob yung trial by jury na ang mga nandito. Maganda yan eh. Kasi kung mayroon tayong mag-digest sa isang libro, may advice, ano na yan, na tapos after ng edition o kung makita natin yung refined na masyado yung natin ang history ng kaanak, ano na yan, lahat nandun na yan. Kung sa number 1, number 2, number 2, hanggang kung sino ang nagbigay ng kanyang testimony. Mas part of this na yan. Then, we will archives. National Archives. Yes. At ako ay naniniwala, kanina napag-usapan natin, nakapag-gikom ng pondo ang katipunan. Diba? Ang dahilan, isa lang na nakikita kong dahilan bakit sila nakakalikom ng pondo. Kahit na anong organisasyon, kapanipaniwala ang kanilang advokasya. Diba? At hindi lang kapanipaniwala, kapakipakinabang para sa halos lahat, kung hindi man lahat. Tama ka dyan. At ang kanilang isinulong gaya ng balikan ko lang yung kanilang manifesto. Diba? Malayang bayan, sangguniang bayan, at hukumang balangay. Diba? At yun din ang ating ipagpapatuloy lang. Ano nagpapatuloy dyan, na may kasama na na tawag nila dito, na pulahan. Ang tawag dito sa atin, pulahan. Kasi yan lang ang ngayon ang nakikita ko. Itong mga kaliwa na tawagin natin, sila ngayon ang nag-describe, sila yan ang nag-o-augmentize ng salita mo to make out of money. Kaya mayroon na silang representative sa Kongreso, sa lahat ng sa pamagitan ng NDS. Pero sa mga jurors, wala akong nakita na ito dapat ng grand jurors na. Nakapunta ko dyan sa Pasig eh. Ilang taon ako dyan na pabalik-balik dyan sa kaso dyan sa BCBA. Sa kaso namin, doon na lang pinanganak. Yung binobuntis na kaso pa rin. Agad na ako yun. Napasala ko yan yung grand jurors dyan sa Pasig na araw. Tama ka. Kaya ako natutuwa na ganito yung naging ngayon. So, I would suggest na gano'n na pananaw.
para ma-impact natin, ma-cleanse natin lahat. So, okay ba sa inyo? Gagawin natin ito na laban ng mga kaapu-apuhan ng mga katipuneros. Ayos, approve ba tol? Kasama. Yan. Yung sasimulain natin. Dahil, ma'am, diba? Kasi, ito, hindi na tayo mahihirapan na kumbinsin ng mga kapwa natin, mga kapwa-kapwa na katipuneros eh. Inilaban na ito natin mga ninuno eh. Naharbat nga lang, na-hijack ng mga kawatang bantay sa lakay na kuno ay politisyan. Kasi, kung nandun yung ating karapatan sa trial by jury sa Bill of Rights, hindi sila makapagnakaw ng hindi agad mapapanagot. Alam niyo kung bakit? Ang finding of probable cause sa grand jury, ito yung mga nag-kumitilatis kung may probable cause, average sa 4 na araw. Ha? At poderoso, alam niyo kung bakit? Itong si nakaupong presidente, si Richard Nixon sa Watergate scandal, di ba? Pinasupway na ng grand jury yung kanyang mga illegally recorded tapes, ano ha? Walang siya nagawa kundi ibigay niya kasi sabi ng Korte Suprema hindi pwede kababanan yan, mga mamamayan yan eh. We the people yan eh, yan yung makapangyarihan eh. Ito si Bill Clinton, nakaupo siyang presidente, inimbestigahan siya dahil doon sa Lewinsky, Monica Lewinsky, bla bla bla, no ha? So, pinaharap siya ng grand jury, although hindi regular na gawa ng grand jury. Kung siya ay presidente, binigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. So pinaharap siya, no? Hindi nga lang face to face, online, no? So tumagal ang kanya interview sa kanya 2 oras. So doon namin niya na talagang meron silang naging relasyon, no? Although hindi physical sex ang naging relasyon nila ni Monica Lewinsky, ano, namin niya. Kaya, naglabas ng indictment ang grand jury at na-impeach siya ng House of Representatives, tama? Pero siya ay na-absuelto sa Senate Impeachment Court. Kasi ang katuwiran niya, teka muna, kung meron man kaming relasyon, no? Kung may kasalanan man akong ginawa, ito ay nagawa ko sa aking asawa at kay Monica Lewinsky. Hindi naman masyado kay Monica dahil consensual naman yung kanila eh, no ha? Pero hindi ko ginawa ito laban sa taong bayan. Ibig sabihin hindi siya impeachable offense. Hindi naman yung betrayal of public trust. Diba? Abay, pinagbigyan ko lang init ng katawan ko. Ano ba? Hindi naman naapektuhan ito sa sambayanan. Eh. Diba? So, na-absuelto siya. Pati naging ang point ko, ganun ka-powerful ang grand jury. Kaya walang santong kabayo, banal na aso, pinagpalang pusa sa gobyerno. There is no above the law. Na kung tawagin nung araw ni Gato Cesarean ay mga nole mitang hiri. Hindi talaga nga yan. Kasi sa biblical na pamaraan eh, nakapanahon pa ni Cristo yun may grand jury yan. May jury na eh. Kahit nakapanahon na nila Alexander the Great yan ang pagkawalang mga jury yun, hindi mo walang hapon. Mabuti na banggit mo yan. No? Susugan ko lang mga partner. Ang kauna-unahang, pag-stop. Mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagmulat sa sambayanan sa beauty ng hukuman trial by jury. Alam niyo ba kailan nangyari yun? Ano ba ang ginawa niya doon sa mga birador, yung sentensyador ni Maria Magdalena? Ginawa niya muna mga jurors. Pinag-isip niya muna. Di ba? At doon, unang naganap ang kung tawagin sa Amerika ay jury nullification of laws. Ano yung jury nullification of laws? Pagka yung batas, kahit may batas, no, kamukha nung panahon ni na Maria Magdalena, hanggang ngayon naman sa Muslim ang adultery is punishable by stoning to death. Di ba? Adultery. Pero yung bigamy, wala parang tatapik-tapik ka, bigyan ka pa ng isa pang babae, baka kulang pa. Di ba? So, ibig sabihin, napagtanto ng mga sentensyador, teka muna, masyadong marahas itong batas na ito eh. Although may batas, pero yung batas is unjust. So, na-absuelto si Maria Magdalena. Tama ba? Yun ang beauty ng trial by jury. Ano?
At yung Alexander the Great naman, partner, no? Susugan ko lang. Itong Athens, Greece nung araw, na-divide yan ng dalawa. Yung isa yung demokrasya, kung saan nandun sila Plato, si Aristotle, si Socrates, yung mga pilosoper, ano? Sa kabila naman, diktadorya. Si Alexander the Great, diktador yun eh. Ito, demokrasya, diktadorya. Ano? Ang famous na nahatulan ng trial by jury na kamatayan doon sa Athens, Greece, ay si Socrates. Ang kasalanan niya, inakusa sa kanya, heresy. Kasi, yung mga kabataan, minumulat niya sa katotohanan. Sabi niya, itong ating mga Diyos-Diyusan, hindi naman matutuong mga Diyos ito eh. Di ba yung araw, hindi Diyos yan. Yung buwan, si Venus, hindi Diyos yan. Si Apollo, hindi Diyos yan. Si Apollo Kibuloy, lalo na. Ano ha? So, doon siya inakusahan ng, kasi may batas sa Athens, Greece, na huwag kang magsalita ng masama laban sa mga Diyos. Kinikilala, 12 yata yung Diyos na nung araw. Na, dahil pag ginawa mo yan, lahat ng mga Athenians paparusahan ng ating mga Diyos. Lahat yung apektado. So, parusa doon kamatayan. So, naparusahan siya. 501 ang jurors. Diba? 501 ang jurors na humusga. 284 ang humusga ng guilty siya. Diba? So, ang parusa sa kanya kamatayan, binigyan siya ng kupita. O ikaw na do the honors of serving your death penalty. Diba? Ngayon, may mga kaibigan siya na nagmamukhay. Sabi niya, Sok, mag-ibang bayan ka muna. Kasi pagka lumayas ka sa Athens, Greece, huwag ka nang bumalik for 10 years, no ha? Absuelto ka na, hindi ka na paparusahan. O after 10 years, saka ka bumalik, wala ka ng kaso, no ha? Nag-prescribe na, kumbaga. O ngayon, sabi niya, teka muna. 72 anyos na ako eh. Ano pang gagawin ko sa buhay ko? 82 na ako, ugod-ugod na ako noon. So wala na rin mangyayari, kaya akin yung kupita. Tinanggap nila yun. Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. Hindi yung kamukha ngayon dito sa atin yung mga judge. Under duress yung mga yan eh. Nasisindikato yan eh. Pag sinabi ni Duterte sa mga piskal, oy, hanapan nyo ng probable cause yan. O kahit na kwento barbero, nakulong si senadora. Senador pa yun ha? Ano pa yun ha? Dahil de Lima. No, yung mga judge, inorderan din yun na i-convict mo. Alam mo kung hindi ba sikmura ng mga judges, 6 yata yung nag-inhibit. Yung iba, nag-file ng early retirement para makawala sila. Ano? Hanggang sa maalis si Duterte at napawalang sala si de Lima. Yan naman ang kabuktutan ng hukuman trial by jury. At yung pamusong tanong kanina kay Hindi Kindik, kung ano solusyon dito sa daluyong ng korupsyon, hukuman trial by jury. At tayong mga kaanak ng mga bayani ang magpapasimuno. Sa para plansado. Ang South Korea, tigmak din, talamak din korupsyon dyan nung araw. Panahon ni Ramos, nagdodonate na si Ramos ng pandesal sa kanila. Mahirap yan dahil talamak ang korupsyon. Anong ginawa nila? May isang grupo na nagsulong ng trial by jury. May pairan sa South Korea. At finally, nung 2007, pinakinggan yung grupong yun. So nag-dry run sila for 5 years. Trial by jury. Nung 2012, nag-full blast sila kasi nakita nila maganda eh. So, sa panahon ngayon, kalahati sa mga nabubuhay pa ng mga diktador ng mga kawatan noong araw, nasa kulungan. Sabihin mo, kwenta yun ng maayos. Tanggalin mo kamo. Nahatulan ng trial by jury ng korupsyon. At yan, dahil may nagsulong na grupo. Alam niyo ano grupong yun? Couples for Christ. Sino nagkukwenta doon? Sa South Korea. Pakisabi, sir, Kaya panahonan, may grupo din dito na may anting-anting. Ang kaanak. Kwenta namin. So, atin pasisiglayin po natin ito at hindi lang yung, I would suggest, no, yung mga libro, kumbaga, po pwede natin kasi gawing ano yan eh. Alam mo ba yung tol yung natin ginagawa kung may events, yung coffee table book, no ha? Pag may events tayo o may assembly tayo, yun ang ating ipapublish, hahanapan natin ng sponsor para mayroon tayong panustos, ano ha? And then, pwede din tayong halimbawa, pasiklaban, yung mga grupo ng asin, yung mga kumanta ng mga patriotic songs. Si Martin Joras. Yun, paipunin natin yan sa isang venue na ganyan, no?
fundraising activities natin yan. Usapan natin yung fundraising activities. Yun kasi, Sabihin ko lang punta na ako dun para mabilis. Meron. Kaya patingin natin. Bibigyan kita ng idea ano ba yung ginagawa ng kanan. Iwan ko lang ito. Una, Hindi kukunin ko yung meron bill tayo natin. ng tinatawag na ang una muna ang ginagawa natin is yung regular nating meeting. Merong commemoration tayo. Meron tayong coffee and forum. Meron tayong distribution ng kanan kape. Sort of ano yan. Meron tayong meron tayo ng tinatawag na Christmas party, magpaparapol tayo ng Tapos meron tayong gagawing coffee table book, kundi The History of the Philippines as Told by the Descendants. Yung isang pahina kay Kuya Gob yun, istorya ng lolo niya. Isang pahina sa iyo, lolo ni Tegoy. Sa akin, gano'n. 1,000 copies yun, ikakalat natin sa buong Pilipinas. Libre. Paano natin makakalit ng libre? Pupunta ni sponsor, ito, nakalagay yun, Mercury Drug, San Miguel Corporation, ipamimigyan para lahat sila nababasa Yes, sir. istorya ng ating mga bayani. at para magawa natin yung mga bagay-bagay na yan, kailangan meron tayong uplan pakilala. Oo, meron. Kailangan may uplan pakilala tayo, no ha? Pwede tayong magsagawa ng mga courtesy calls. Yeah. Ano ha? Pwede tayong Yung media siya eh. magagawa natin yan, no ha? Nung media forum po, ako lang mag-isa nagtatrabaho pati pag-iimbita Kaya ngayon, gagawin natin yan kung meron tayong team. Sa group, no? At saka yung ang ating media forum, Oh, yeah. mga kaanak media forum, wag lang sa isang lugar. Lipat-lipat natin. Oh. At kung magawa natin yung karaban, tol, yung karaban, ikot tayo sa buong Pilipinas. Ano ha? Share na lang. Mas the best palagi yun. Lalo yun. Naka-schedule. Bayan-bayan. Oh, ngayong linggo na ito dito sa ganitong bayan. Diba? Ako na magpipicture, sir. Pero may isa lang ako suggestion dito, ano ha? Oo. Hindi hinihingi suggestion. Kasi yung ID niyo, sir, eh. Kaanak, At hindi ka naman. kaanak herbal kape, soberano. Di ba? Para malapit lang dito. para mapalaganap natin yung salitang soberano. Oo. Kasi importante yun eh. We, the sovereign Filipino people, no? Soberano. Diba? Kaya mapalaganap natin yun para alam nila kung ano ang... Bibili mo na yan. Ano to? 200. 200? Oh, ito, sa'yo to, libre. Palakad na ba kayo? Hindi pa naman. Okay. Kami siguro mauna dahil 6 o'clock simbahan namin sa Pag-pictorial muna tayo ko yan. Sir, dyan na kayo lahat. Ate, paano ikaw ang pinaka-news? Ote, dito ka. Iabot ko to kay Kit. Hawak mo to, Kit. Ito yung babayaran mo lang to. Ito, libre. Okay. Liga, kuya, te. Sabi ko nga yung libre na lang ang kukunin ko eh. Marami pong ginagawa. Ay, naku. Kuya Eds, kasama na para Kuya Ed, mabilis. sama ka. Alis na rin po eh. Hawakan mo muna. Yeah. Hawakan mo. Ito, hawakan mo. Yan. Paharap mo, paharap. Paharap pa, paharap. Yan. Hindi ko mayan sa ilaw eh. Ready? Smile po. 1, 2. Isa pa. First na. 1, 2. Isa po. Alright. Thank you. Okay, okay. Ito yung kaunyan, kapatid. Kuya, thank you, kuya. May, Ingat po kayo. sino ang distributor ng kahindik-hindik na picture na yan? Kay Sir po, fino-forward ko naman kay Sir forward lahat. pagka na-forward mo sa atin lahat. Okay, good. Para magawa ko ng kahindik-hindik na. pakinggan, gusto kong matapos sa one time, ano natin, sit natin sa Magkakaroon tayo ng next meeting. Oo. Alam mo, kung pwede natin gawing project yan eh, di ba? Halimbawa, may media forum tayong itatatag, no, kung saan natin i-schedule, no, at ito yung topic, di ba? Ang kumbaga buwis buhay na ipinaglaban ng ating mga ninunong kaptipuneros. Yan ang tema, ano ha? Media forum, napan natin ng mga sponsors. Kaya gusto ko makakuha Kaya din ng namin tirahin ni dahil meron tayong sa Aguila kasi sa the Fraternal Order of the Eagles, one of the senior yan, pwede rin. emeritus. Isama natin So sila. meron tayong doon sa Iloilo, Oh. kaya na kami dito na Grupo. grupo Chapter. ng journalist. Oh, Yung ganun. bullseye. Yun. Sa ano na, naghimay-himay ng mga historical ano na yan. Gusto ko invite yan pagkaan na. Okay. Para makuha natin lahat ng Yes.
Kunin ko lang yung bayad dito para may bayad natin dito sa ano. Alam mo yung Sige ate, opo. At meron pa kayong mas. Kuya, ingat kayo sa pagdadala. yung pagmumulat, napakamalaking Meron ako bagay. ibabahagi na hindi pa talaga alam. Yan, Okay. Kailangan na kasi hindi siya sa 800. May mas sila, Kuya Joed. Okay. Susunod. Ito, magkano natin. Dahil nabaka natin. Ang oras natin. Tingin na lang sa nandiyan si ano. Opo. Sige po. 200. Maintindihan po. Ingat na lang kayo, Kuya. Oh, guys. Okay. Okay, thank you kuya. Sige sa. Saan palagay sa ano nyo? Eh, kayo na lang. Binigyan ako ng pandi ko. Ah, go! Go na yan, Kuya. Hindi, ayaw. Oh, sige po. Aalis ka na ba? Hindi pa naman. Hindi pa naman, may ako. Magbabayad